Good morning, everyone. It's me again. How are you doing? So, today is Wednesday. Punta tayo sa kabila kong work sa Sandringham. Time check, 6:30. 6:30 in the morning. And the temperature is a bit warmer, 10 degrees. Maganda, hindi umuulan. Kahapon kasi umuulan siya pag ganitong oras. Akala ko nga uulan buong araw, pero hindi naman. Huminto naman din siya. So, papakita ko sa inyo yung road. This is Nepean Highway. Matraffic dito. Maraming sasakyan na dadaan. Madilim pa din. Pero pag summer dito, guys, hindi siya madilim. Maliwanag na pag ganitong oras. Ngayon lang pag winter time, madilim pa talaga siya. So, this is around here is Chelsea. Dito, pag madaling araw, ganitong oras, 60 ang speed limit. Pero pag I think start 8:30, so na 40 na yung speed limit around here until 6 o'clock in the evening. So dito ako dadaan every Monday, Tuesday, Wednesday. So last day of work today. Tomorrow is my day off. I can't wait. I'm really tired. Nakakapagod talaga pag mag-work ka ng straight 6 days in 1 week. Oh, so tiring. But I have no choice. I have to work or else money is not enough. Anyway, money is always not enough. Whatever you do, how much hours you work, money is still not enough. Especially when you work in aged care, it's tiring, physically and mentally tired. Ganito talaga ang buhay sa Australia, guys. Akala nila na andito tayo sa Australia, hindi tayo sa ibang bansa, masarap yung buhay natin, pero hindi. Dito, kailangan mong kumayod para hindi ka magiging homeless. Kasi pag wala kang trabaho, or isa lang sa inyo ang may trabaho, ang hirap, hindi kasya. Lahat dito, mahal ang bilihin, mahal ang renta ng bahay, kung may bahay ka, yung mortgage mong babayaran every month, mahal din. Pwera na lang yung sa mga, yung may sariling bahay na paid off na. Wala, yun. Bonus na yun. Hindi na sila masyadong gipit sa buhay. Kaya dito, trabaho talaga, trabaho. Kasi, mahirap. Pag hindi ka magtrabaho, hindi ka mabubuhay dito. Homeless ka talaga. Ang hirap pa naman pag homeless dito, ang lamig-lamig pag winter time. Tapos pag summer time, ang init-init. Nako, okay lang kung sa Pilipinas ka homeless. Kasi ang weather is hindi malamig. Hindi nga siya malamig. Medyo siya mainit. Pero yung init kasi sa Pilipinas is humid, yung yung sticky, yung
lagi kang pinapawisan kahit umagang umaga. Dito pag summer dito, hindi dry yung ano niya, init yung iba din. Pero ang init-init talaga, para kang nasa fire. Kaya pag wala kang bahay dito, homeless ka lang, mahihirapan ka din. Mahirap ang buhay dito. Kaya may yung mga student dito, ay nako, pagod din sila kasi mahal pa yung tuition na binabayaran nila. Tapos may limit yung hours nila na makapagtrabaho. Mahal pa yung mga magre-rent pa sila ng mga boarding house or bahay. Kaya hindi madali ditong pag ikay nandito. Hindi hindi easy life. Mahirap din. Kailangan ko nang wash yung car ko, ang dumi. Lagi kasing umuulan din. What's the point of washing? Umuulan lagi. Sana hindi uulan today para hindi mababasa yung mga bata. Minsan naman pag umuulan sa umaga, magpapahatid siya sa kanilang father. Kasi maglalakad lang sila guys papuntang school. Malapit lang kasi yung bahay namin sa school. So maglalakad lang yan sila. Minsan si Alexander, iniwan niya si Christopher sa school. Akala niya nag-sick si Christopher. Kaya hindi kasi niya nakita nung pumunta siya sa classroom ni Christopher at the end of the day. So hindi niya nakita itong si Christopher kasi pag mag-uwian na, diretso yan siya labas sa classroom niya, tapos punta siya doon saan siya naglalaro. So hindi siya nakita ng brother niya. So umuwi yung brother niya. Tapos pagdating sa bahay, sabi ko, "Where is Christopher?" And sabi niya, "Mommy, I thought Christopher was sick, so I didn't see him in his classroom, so I went home." Sabi ko, "No." So ayun, dali-dali akong pumunta sa school. Kawawa naman si Christopher, iniwan ng kapatid niya. So ayan, pagdating ko doon, narinig ko na lang na pinaging si Alexander. Sabi ng paging Alexander Bailey, "Can you come to the office please?" Narinig ko talaga yun pagpasok ko sa school. Tapos pumunta ko sa office. Sinabihan ko sila, yung teacher doon. Sabi ko, "Alexander already home." He thought that Christopher is sick because he didn't see him in his classroom. And Christopher explained himself. So we are here in Parkdale. So dito guys, nako, ingat-ingat tayo dito kasi may camera din dito. Speeding, red light. So kailangan dito maingat ka. Let's go. Dito pa rin tayo sa Parkdale. Bukas day off ko, pero hindi naman ako magstay sa bahay. Parang pupunta ako ng shopping center. Maghahanap ako ng sale. Kaya pag day off ko, pagod din ako. Pagod sa kakalakad-lakad. Ganun din. I don't know. Kasi kahit pagod ako, pero pag ako gala-gala shopping,
Hindi ako napapagod. Na-feel ko na lang yung pagod pag ano na, gabi na. Tapos, sabihin ko, sana hindi na lang ako umalis kanina. Ganun ako. Kasi masakit na yung mga legs ko. Kakalakad. We are here in Minton. So, compare mo guys sa sa road na dinadaanan ko papuntang Mount Eliza sa kabila kong facility. Walang maraming sasakyang dumadaan doon. Dito, yun, maraming sasakyan, ma-traffic. So dito 80 ang speed limit dito. Jam donut. Oh, yum. Masarap yung donut na may jam sa ilalim. So we are here in Cheltenham. Alam nyo ba guys, yung words na Cheltenham, ano yun? Pag Pilipino ang nung bago ako dito, so yung bigkas ko ay Cheltenham. Pero pag yung mga puti ang magbibigkas, ano yun? Cheltenham. Sabi ko nung bago pa ako dito, tinabihan ko yung asawa ko na pupunta ako ng Cheltenham. Sabi niya, what? I said, I want to go to Cheltenham, and it's Cheltenham. And I said, but I have to read all the letters, you know? Cheltenham. O ganito talaga, pag mga Pilipino ang magbikas sa word na yan, Cheltenham. But pag mga puti, Cheltenham. Malapit na tayo sa work, guys. Noon, nung hindi pa ako nagda-drive, sasakay ako from Bomb Beach, sasakay ako ng train, tapos bababa ako ng Cheltenham station, Cheltenham train station, bababa ako, tapos sasakay na naman ako ng bus. Yun, everyday ginagawa ko yun. Nakakapagod, lalo na pag taglamig. Ang lamig-lamig talaga. Si ako naman kasi takot mag-drive. Pagdating ko dito, kumuha ako agad ng learner's permit para mag-practice ako mag-drive. Takot naman ako mag-practice. Wala, natutulog yung learners ko. Tapos kailan ako kuha ng yung mag-driving test ka na talaga para makakuha ka ng license mo, hindi learners. So 2020, alam niyo ba guys na nanghihiram ako ng $10 sa aking anak si Christopher, kasi may kami, may gagamitin ako, wala akong cash, dapat cash ang kailangan ko. So, nanghiram. Alam ko kasi na may pera siya. So, nanghihiram ako sa kanya. Sabi ko, Christopher, pahiram ng pera, $10. Sabi niya, what for? Sabi ko, may gagamitan ako. Sabi niya, okay. But you have to pay it back. I said, yeah, I will pay you back. So, ito yung $10 na hinihiram ko sa kanya. Okay, I have to pay it back. Sabi niya. Tapos tinatanong ko siya, magkano ba ang ipapayad ko sa'yo? Nag-iisip siya guys. Sabi niya,
You have to pay me $20. Magaling itong mag-business ang bata na to, guys. Para itong Bombay. 5'6" ito. Kaya, huwag kayong manghihiram ng pera sa kanya kasi mahal yung babayaran yung mahal yung babayaran yung tubo. 5'6" yata itong bata na to. Magaling itong magnegosyo ng 5'6". Okay. So, what is the time? 6:56. So, aakit na ako sa taas, guys. Maglalagin na ako. And see you later after work. Okay? Hi, everyone. Good afternoon. I'm done for my shift. So, I am going home. 3 o'clock here in the afternoon, Australia time. So, we can't wait to go home. Tired. Look at Grandma. So, finally done for the day. Tomorrow is my day off. I don't know if I will stay home. Maybe I will go out. Alright. This is too busy here. So hard to get out from this road. There we go. So only 60 speed limit here, guys. $13 at the moment. Still cold. Okay. So the area on the left side, that's shops in Southland Shopping Center. Cinema, everything in there.
I'm thinking what I will eat when I get home. I'm hungry. See, it's a big difference compared to the road where I'm going to my other facility, and compared to here, it's very traffic in here. There it's just relaxing, not much cars. There's a bus next to me. Oh no. There's a big bus. Noon, nung bago pa akong mag-drive, natatakot talaga ako pag merong bus sa gilid ko, or lalo na pag dalawang bus sa both sides. Ay nako, sabi ko baka maiipit ako nito. Talagang natatakot ako na panic ako pag ganyan. Come on, Papa. Oopsie. May camera dito, guys, kaya I have to stop. Pag hindi ako nag-drive, ayun, makauwi ako ng bahay, nearly 4 o'clock. Oo, kasi, so from our work, mag-iintay pa ako ng bus, kasi yung bus is 3:05. Minsan, ang bus dadaan ng maaga, so maiwanan ka ng bus, maghihintay ka naman ng another 30 minutes. Kasi every 30 minutes, dadaan yung bus doon. So, yung labas namin is 3 o'clock. Kaya, kailangan tatakbo pa ako para hindi ako maiwan ng bus. Sometimes naman, ang bus, late. Dadaan ng bus, 3:20. 3:15, ganon. Hindi siya pare-pareho. Yung driver, minsan maaga, minsan late. Kaya, tapos pag, bababa na naman ako ng Cheltenham. Sasakay na naman ako ng train from Cheltenham to Bondi Beach. So, yan. Tapos, minsan delayed din ang train. So, yan. Uwi ako ng bahay, nearly 4 o'clock na siya. Parang 1 oras yung biyahe ko. Pag ganito, nag-drive ako, so 25 to 30 minutes lang ang drive, depende sa traffic. Ganon. Kaya, ang hirap dito pag hindi ka nag-drive. Lalo na pag malamig, magkakasakit ka. Kailangan pag hindi ka nag-drive, kailangan magsuot ka ng how many layers? 5 layers para hindi ka giginawin. Bukas na lang kaya ako pupunta ng bank, mag-withdraw ng cash, kasi si customer niningil na yun ng bayad. Nanghiram ako kanina ng $10. Ang babayaran ko ay $20. 5-6 yung sa kanya mahal ng tubo. Magaling mag-business itong bata na to. Manghiram ka lang ng $10, magiging 20 na ang babayaran mo.
So around here is more dialogue. This is more dialogue. Meron silang ginagawa sa kalsada. Dami ng mga student uwian na. Uuwian na. So that is Mordialloc College. Oh. Minsan lang ako dumadaan dito, guys. Bago na pala ito building dito. Doon kasi ako dumadaan sa Nepean Highway. Kaya lang dito. Tagal na akong hindi nakadaan sa. Kaya sabi ko dadaan. Kaya ako today. So this is Station Street. Maganda din ang mga bahay dito. You know what? Ang lamig. Ang mga tao pa dito, ang lamig-lamig, pero parang hindi sila nalalamigan. Kasi nag-jogging sila, naka-short, naka-sleeveless. Pero siguro pag mag-jogging kasi maiinitan ka, 'di ba? Magwa-warm up yung body mo, kaya siguro sila. Noon, nung bago pa ako nag-drive, lagi akong dumadaan dito kasi akala ko, street kasi ito ng bahay namin, yung street na to. Kaya lang, nung nalaman ko na mas sa kabila sa Nepean Highway is okay yung traffic, mas mabilis. Kaya hindi na ako dumadaan dito. Yung bahay na yan, kailangan ng pipinturahan. Wala na palang nakatira. I should buy a wine in here. Wine. Tomorrow I'll buy a wine so that if I feel like I want to drink wine, I can drink.
We have red wine in the house. I don't like red wine. I like the sweet Moscato. This is the Chelsea Church. Ang tagal na akong hindi nakapagsimba dito. So, childcare yan dyan. Oh, bago yan na building ng childcare. So, dyan, kung magtatrabaho ka na may maliit ka na bata, dyan mo ilalagay. Pero mahal. Mahal yung bayad. Nung nag-aral ako ng aged care, si Alexander, lagay ko siya sa child care kasi nagtatrabaho yung asawa ko tapos ako nag-aaral, so only 3 days a week, pero mahal din. Ayan, malapit na tayo sa bahay. Liliko na tayo dito. Hindi ko na masundo yung mga bata kasi malapit na yun sila sa bahay. Anong meron dyan sa kalsada namin? May roadworks. Anong meron dito? Anong meron? What the heck? Oh dear. What the heck? Kasi yung magtatrabaho sa bahay. I'm home. Sa bahay na tayo, guys. So, see you later. Tacos, fall out the sky. Tacos, no head, hat, squad. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Yeah, yum, 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 yum. It's raining cheese. Da 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 da. Shop cheese, Melis.